Kung todo alalay sa kanya si Jackson, ay dinaig pang pinagsamang caregiver at security guard. Mula sa pagpasok pa lang ng sasakyan ay hindi na humiwalay ang mga kamay nitong nakapalibot sa kanyang bewang. Bago pa sila makaalis ay ilang sasakyan ang naunang dumaan at nasa hulihan na susunod sa kanila. Isang simpleng dress ang isinuot niya na binagayan ng 3 inches na sandals kaya lalo siyang nagmukhang matangkad. Hindi niya rin makalimutang magsuot ng eye shades ayon na rin sa bili ng asawa. Bakit ang daming sasakyan sa unahan at nakasunod sa atin? Tanong niya. Halatang-halatang nakakaagaw nitong atensyon sa kalsadang dinaraanan nila. Because you're with me, I'm with my wife. Agad nitong sagot sa kabahagyang hinapit ang kanyang bewang. Ganon ba yun? Yes, baby. Ikaw ang asawa ng nag-iisang Jackson Anderson dito sa Pilipinas. It is my responsibility to make you safe all the time. Besides, hindi pipitsugin ng esposa mo. Paliwanag nito. Dinala siya nito sa loob ng mga bisig nito sa ilalim ng nakalulunod na yakap ng lalaki. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at ginantihan na nito ng mahigpit na yakap. Are you ready to face all of them? Why can't I? I have you, and it's all that matters. We're here. Narinig niyang sabi nito. Nakidlip yata siya ng ilang minuto at nang magising ay sila na lamang ang hinihintay na lumabas ng sasakyan. Ang mga nauna at nakasunod sa kanila ay nakatayo sa kanilang gilid ng sasakyan. May mga nag-aabang naman sa kanila sa entrance ng building. Are you ready? Malambing nitong tanong. I'm sorry kung nakaidlip ako. It's okay. Just tell me if you're ready. Kaya ko maghintay. Sabi nito na banayad pa siyang hinaplos sa mukha. I am ready. Pinisil nito ang palad niyang hawak na pala nito sa kanaunang lumabas ng sasakyan. Inabot nitong isang kamay na agad naman niyang tinanggap. Sapat na yun upang paghugutan niya ng lakas ng loob. Marahan siyang lumabas sa tulong ng pag-alalay nito. Good morning po Sir Jackson at Madam Celine Anderson. Bati ng mga nakapilang nakasuot ng uniforme. Mga staff ng kumpanya kung hindi siya nagkakamali. Isang ngiti ang itinugon niya sa mga ito. Isang babaeng nasa edad ng 40s ang lumapit sa kanila. Welcome Mrs. Anderson. We are very happy to meet you po in behalf of Anderson Company. Thank you. Tipid niyang sagot. This way po Madam Celine and Sir Jackson. Dagdag pa na sabi nito upang igiya sila sa kanilang daraanan. Sumunod na nagsikilos ang mga pamilyar na bodyguards upang paligiran sila. Isa sa hindi niya nakasanayan sa buong buhay niya. Nakakapanibago ngunit sa tingin niya ay ito nang magiging simula ng pagiging may bahay ng isang Jackson Anderson. Hindi niya hiniling ngunit kusang ibinigay ng pagkakataon at kailangan niyang pangatawanan. Dire-diretso sila patungo sa conference room. Although familiar siya sa ilang silid doon kapag nagmi-meeting sa cast noon ng The Mother and the Daughter Secrets na pinakauna niyang lead role na teleserye sa telebisyon. Maingat na nakaagapay naman ang kanyang asawa na hindi mahiwalay ang mga tingin sa kanya. Hindi siya sigurado kung sadyang nabibighani lang ito o di kaya'y masaya lang nakasama siya. Agad na nagsisitayuan at masiglang bumabati ang mga employees na nadaraanan nila. Ilan na doon ang mga staff sa front desk na una siyang nagpakilala bilang asawa ni Jackson. Hinitian niya ito. Alam niyang hindi siya nito pinagdudahan ni katiting man lang nang una silang magkita. Sa pagbukas ng pinto ay ang pagbungad ng mga nakatataas na opisyales ng kumpanyang Anderson. Lahat ay umukod bilang pagbati. Tinanggal niyang suot na eye shades at napatingin siya sa asawang masuyong nakatitig sa kanya.
Good morning, Madam Celine Anderson. Sunod-sunod na sabi ng mga ito. Ipinaghila siya ni Jackson ng upuan at nang makaupo siya, ay saka lang ito umupo sa sariling upuan. Magandang araw po sa inyong lahat, especially to the lovely wife of CEO and President of Anderson Company, Mrs. Celine Anderson. Ako po si Zendrick Bautista and we are very much glad to meet you here, at last. As a temporary executive assistant, please let me call on Mr. Villanueva to proceed for the signing of the documents. Napakunot ang noon niya nang marinig ang sinabi ni Zendrick. Hi everyone, Madam Celine. I am John Lopez, the head of legal counsel here in the Anderson Company. Also, I have here the documents that Mr. Jackson requested yesterday. Please, have your own copy po. Magalang na sabi ng lalaking tila matanda lang ng ilang taon sa kanyang asawa. You can read the content regarding the transfer of shares from Mr. Jackson to his wife Mrs. Celine Anderson. It is stated that the 20% shares will be given to Mrs. Celine and now become a shareholder not only the Anderson Company but the whole Anderson Group of companies here in the Philippines and in abroad. Mahabang pahayag ni John. What is the meaning of this, sweetie? Pabulong na tanong niya sa katabi. It is your rights, my love. Just sign it because you are now an Anderson. Tugon ng lalaki sa mababang tinig. Tila nakiliti siya sa ginawa nito dahil muling nanulay ang mga kuryenteng bumubuhay sa kanyang mga ugat. You can now sign the documents, sir and madam. Sabad ni Zendrick. Nakita niyang sabay-sabay na pumipirma ang ibang mga shareholders na nandoon. Sa sobrang bilis ng mga ito, ay sunod-sunod rin na ipinapasa sa legal counsel na si John. Muli niyang nilingon si Jackson at nakangiting tumango sa kanya. Sinimulan na niyang pirmahan ang dokumento at nang matapos ay ibinagay na rin kay John. Congratulations and welcome to the Anderson Company, Madam Celine Anderson. You are now the newest and one of the biggest shareholder of the AGC. Malakas na pahayag ni John na sinundan ng masigabong palakpakan at pagbati ng mga taong nasa loob ng conference room. Inilibot siya ni Zendrick sa buong building. Ang akala niyang magpapaiwan na si Jackson ay inilang hakbang lang para maabutan siya sa paglalakad. Nagulat pa siya nang hawakan ito ng mahigpit ang kamay niya habang seryoso siyang nakikinig sa sinasabi ng executive assistant. Nakita niyang sumilay ang pigil na pangiti ni Zendrick na nakatunghay sa kanila. I won't allow anybody to hold you like this. Bulong nito na inilapit pang bibig sa kanyang tenga. Right, Zendrick? Baling nito sa assistant na hindi mawala-wala ang pagkakangiti. Yes, Mr. President. Nauutal nitong sagot. Proceed na po tayo sa next department, sir and madam. Muli nitong sambit. Lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng asawa na ikinatawa naman ito. May nahagip siyang isang pamilyar na bulto. Doon na tuon ang buo niyang pansin, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Is there something wrong, baby? Tanong ni Jackson. Tumango sa asawa niya si Zendrick at agad itong lumakad, papalayo, samantalang tumalikod ang mga bodyguards na nakapalibot sa kanila. Parang nakita ko na siya dati. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi ko sigurado, sweetie. Baka may kamukha lang siya. Ani niya. Pinipilit na ibahin ang usapan. Are you sure? Ang paghaplos nito sa kanyang pisngi ay may hatid na pangpakalma sa kanya. Wag na natin isipin yun. Hindi ba may kasabihan na meron tayong 6 na kamukha? Baka siguro ganun ako makapag-react dahil baka may kamukha yung nakita ko. Pinalambing niya ang boses upang mawala ang pag-aalala sa mukha ng asawa. Natawa ito. Oh, you mean may 6 kang kamukha same as mine?
Tuluyan ang nagibabaw ang liwanag at saya sa lalaki. Maybe, even there are 6 faces same as with you, I can still recognize you. It is because my heart will tell me the real you. Sabi nito. Likewise for me. Sabi niya. Tayo na? Baka mainip na si Zendrik. Ayaw niya kay Jackson. Tumango ito kasabay ng pagkabig sa kanya. Kasalukuyan silang kumakain sa isang restaurant malapit sa building. Kasama nila si Zendrik at ang abogadong si John. Nagkalat naman ang mga bodyguards sa labas ng restaurant at matamang naghihintay sa kanila. Congratulations Mrs. Anderson for joining the AGC. Tama ang kaibigan kong si Jackson. You deserve everything the world can offer. Bagamat nakangiti ito ay sa asawa niya nakatingin. Thank you. Actually, sapat na sa akin ang maging kabiyak ni Jackson na laging maghihintay sa kanyang pag-uwi after office hours. Sagot niya. Pero buong puso kong tatanggapin ang anuman na ipagkakaloob niya sa akin. Thanks, love. Jackson is always busy and he knows your background, although mas nais mong mag-artista. Napag-alaman rin namin that you're an outstanding student way back in college kaya hindi malabo na tahakin mo rin ang business. Si Zendrik. Well, I'm also his friend. I knew Leonard and Dylan so don't doubt me, ma. Silin na lang. You can call me by my first name. Total, kaibigan naman kayo ng asawa ko. Sure. Sabay na sagot ng dalawa. Of course, you can call her that only if natigilan si Jackson nang sumabad si John. Only if kami lang ang kasama. Matik na yun, Jackson. Don't worry, Celine. You are very safe with us. Halos nakasama na namin yan si Jackson sa lahat ng hirap at sakit. Siyempre, sa ginhawa na rin lalo na nang si John naman ang natigilan nang mapatingin ito sa gawin ng kanyang asawa. Ang ibig sabihin ni Attorney John ay nakasama na namin si Jackson sa lahat ng ups and downs ng company. Hindi lang kami visible nung nandito pa si Leonard at Dylan. Subalit, we always render our services kapag kinakailangan. Sabad ni Zendrik. So, kain na tayo? Gutom na ako eh. Dagdag pa na sabi nito. Tumango siya kasabay ng paghawak ni Jackson sa kamay niya. Let's eat, love. Ito pa mismong nag-asikaso ng pagkain sa harapan niya. Bagay na hindi na bago sa kanya. Natural sweetness. Ika ngang matatawag ang ginagawa nito na kahit yata tumanda na sila ay hindi siya magsasawang kiligin. Bakit ba parang dumami yata ang langgam sa paligid dito? Tudyo na sabi ni Zendrik. Ang tamis no? Dagdag na sabi ni John. Nagtawanan silang lahat. Why don't you tell to your bodyguards na kumain na rin, sweetie? Pwede naman sila maupo malapit sa atin or kaya naman ay kumain na sila like burgers habang naghihintay sa labas. Singit niya. Sabay na napatingin ang dalawa kay Jackson na ipinagtaka naman niya. May mali ba sa sinabi ko? Ngiti niyang tanong. Kasi si John. Of course, baby. Zendrik, pakitawag naman ng waiter oh. Utos na sabi nito sa kaharap na lalaki. Alam mo, Celine, ikaw lang nakapagpapagawa ng ganyan kay Jackson. Talagang inalipin ng kawawang kaibigan ko ng pagmamahal sa'yo. Napapailing na sabi ni John. Napaka-strict niya sa mga bodyguards at sa mga subordinates niya. Subordinates? Anong subordinates? Yun ba? Luminga muna ito sa dalawang lalaki na abala sa pakikipag-usap sa lumapit na waiter. Iyon kasi ang tawag niya sa mga kasamahan niya, katulad ko at ni Zendrik. Alam mo na, men thing. Pagkasabi nito ay ipinagpatuloy ng pagkain. Okay na, na-order na namin ng makakain ang mga bodyguards. Sambit ni Zendrik. Gusto niyo ba ng dessert? Masarap yata ang chocolate dessert nila. Gusto niyo i-try? Why not? Sagot ni Jackson na halatang ikinagulat ng dalawa. Bakit ganyan kayo makatingin? Nakakapagtaka naman na gusto mo ng chocolate
Ayaw na ayaw mo nun, hindi ba? Si Jan. Ikaw pa nga ang pinaka naiiba sa lahat ng dessert na gustong kainin. Anong nangyari? Tanong ni Zendrik. Well, my wife likes it so I like it now. Any problem with that? Sagot nito. Well, wala naman. Kung sa bagay, pwede naman magbago ang nakagawi ang taste. Hindi ba Jan? Ikaw kasi, humihirit ka pa. Alam mo sa aming mga abogado, uso sa amin ang kasabihang there is no permanent in this world except changes. Tugon ni Jan. Naku, dinaan mo na naman ako sa ganyan. Waiter, 4 na chocolate dessert nga. Yung pinakahuli, bahin mo para sa isang taong narito na may nalalaman pang changes. Tawag ni Zendrik sa isang waiter na malapit sa kanila.